Palapit na ang summer at matatapos na ang school year. Parating na rin ang Holy Week kaya ngayong araw, nagdesisyon kami na gugulin ito sa pamamahinga at pagre-relax. Kaya tara, by day ang maghapon ko bilang isang guro ngayong araw ng linggo. Sa mga ganitong pagkakataon, lalong-lalo na kapag weekend, hindi kami nagmamadali at lalong-lalo na hindi kami talaga naglaan ng sobrang packed na schedule. Madalas dati kapag ganitong weekend, may mga pinupuntahan kami, maagap kami gumigising at hanggat maaari pinipilit talaga namin na masulit yung araw. Pero recently talaga napansin ko na hindi naman talaga pala healthy sa mental health namin, yung tipong sobrang dami na naming iniisip at inaalala at daming-dami naming gustong gawin. Kaya ngayong araw, nakapag-decide kami na mag-slow down muna. Pagkagising namin, nag-prepare kami ng hindi nagmamadali, tapos dumiretso kami dito kay mama. Pagdating ko nga dito, as in alam mo yung napaka-chill lang ng utak ko, wala akong iniisip na susunod na schedule at literal na inilaan lang talaga namin yung time para makipagkwentuhan. Kung iisipin mo, yung mga ganitong pagkakataon, normal naman siya. Kumbaga, ordinaryong araw. Pero para sa aming mag-asawa na nasanay na yung utak baga namin laging naka-jump na kaagad sa kung ano yung kailangang sunod na gagawin, talagang napakasarap pala sa pakiramdam, yung tipong isa-savor mo lang talaga yung moment. Dito nga, wala naman talaga kaming plano kung anong gawin kaya ang nangyari, nagkwentuhan lang kami ni mama, nagmarites, tapos meron nga ditong tanim si mama na mustasa, may petchay, may talong, may kamatis, kaya nakapag-decide siya, sabi niya pagluluto daw niya ako ng torta na petchay. Petchay baga yun o mustasa? Hindi ko alam, limot ko na yung pagkakaiba ng dalawa. Pero ginugol namin ilang oras din ito sa pakikipagkwentuhan. After kumain, nung maboard na kami, tinanggalan naman ako ni mama ng uban. O di ba gabaliktad? Si mama na yung nagtatanggal ng uban ko. At habang ginagawa yan, ay talagang feeling ko tuloy inantok ako. After noon, sabi namin mag-asawa, what if mag-stroll kami papunta sa Barangay Lubayat dito sa Rial? Maganda ta naman ang panahon, sobrang init, pero nagustuhan ko na malamig din yung hangin. Iniisip ko nga parang sinusulit na rin namin yung time na hindi pa ganun ka-crowded, hindi pa rin ganun kadami yung tao. Dahil sigurado kami na ngayong darating na Holy Week talaga namang sobrang dami ng mga turista na pupunta rito. Kapag nagagawi kami dito sa Lubayat, Quezon, ang diretso talaga namin ay dito sa The Mangrove Tree na resort. Grabe ang lamig ng hangin. Hindi mo may imagine na malamig yung hangin dahil nga pisikit talaga yung init. Meron dito sa side ng pool na pwede kang mag-relax, kaya dito na kami nag-decide mag-asawa na maupo at magmuni-muni. Sabi ko nga, alam mo yung wala naman talaga kaming konkretong plano. Hindi rin namin alam kung anong gagawin namin dito dahil wala naman kaming dala na pangligo. Kaya ang ginawa na lang namin, nag-order kami ng mga kukukot. Tapos, nag-take ako ng ilang clips na feeling ko talaga ma-relax yung utak ko kapag pinanood ko ulit. Habang kami nga rito mag-asawa ay nagre-relax na pag-usapan namin na parang masarap dalhin talaga dito yung family namin parehas. Nag-iisip nga kami ng susunod na celebration. Pero eventually na-realize namin na hindi naman kailangan ng celebration para dalhin namin dito yung pamilya namin. Kumbaga naman pwede namang dalhin namin dito para lang makapag-relax kami. Dahil kung kami nga mag-asawa na gagawa naming dalawa ay siguro kaya din namin gawin ng kasama yung family namin. Ang isa rin talaga sa mga challenge ay yung magtagpo-tagpo ang schedule ng bawat isa, pero since malapit na naman ang summer, for sure makakasama na namin sila dito. Vinidyo pala ako dito ng asawa ko. Diyan talagang pinapakiramdaman ko yung lamig ng hangin tas nagninilay ako ng konti. After ilang minutes lang na-serve na rin nila yung snack na in-order namin. Sa totoo lang marami silang food na ino-offer dito pero busog naman kaming mag-asawa. Kaya talagang yun lang yung in-order namin. Nga pala hindi ko alam kung napansin ninyo pero ngayong araw nag-try ako na ibahin naman yung orientation ng video. Kung mapapansin ninyo pahalang na siya. Na-realize ko mas nai-share ko sa inyo yung ganda ng nakikita ko kapag pahalang yung ginagawa ko na anggulo instead na nakatayo yung camera. And isa talaga sa mga goal ko is para mas ma-feel talaga ninyo o makita yung kabuuan nung nakikita ko every time na may napupuntahan ako. Kaya nga sabi ko why not itry ko naman na naka-landscape. Kumbaga nakapahalang. Dahil kapag ganito yung pinanood mo mas kitang-kita mo yung kabuuan. After naming manggaling sa The Mangrove Tree, bumalik kami dito sa aming bahay kubo para manguha ng mga gulay or mamitas. Pinagtatawanan nga ako ni mama, sabi niya ako na lang daw ang mamitas. Abay ang sabi ko naman hindi naman ako marunong. Sabi ko pati isasama siya para makilala ng everybody kung sino nga baga talaga nagtatanim na itong mga gulay na
na ito. Itong pinipitas namin ng mga gulay, dadalhin ko dun sa kaibigan ko kay Ma'am Jehan. Sabi ko, maigi ay fresh dahil pagkagaling namin dito sa Kawayan, idediretso na namin sa kanila. May time nga dyan na napapatawa ako dahil sabi ko kay Mama, gandahan naman yung pagbunot para aesthetic. Sabi baga naman sa akin ay, sus, pare-parehas la ang ano ta naman pati pagbunot kailangan ay aesthetic. Ay, naku, natatawa ako. Medyo marami-rami na rin yung gulay na nakuha namin. Pero mas excited ako doon sa ilan ng mga tanim na narito sa bahay kubo. Kagaya na laang nitong kalamansi. Kami ang nagtanim nito ni Mama nung nakalipas na taon. Nung ginagamasan pala ang tong lupa. Ngayon, tingnan nyo, maliit pa rin siya pero sobrang dami na niyang bunga. Tapos si Mama naman, marami ring mga tanim na gulay sa paligid. Sabi ko nga may kamatis, may talong. At ang ipinagmamaigi niya sa amin yung kanyang tanim na kalabasa na maliit pa ay may bulaklak na. Once na mamunga na yan siya, ipapakita ko rin sa inyo. Ganun lang kasimple ang ganap ko sa araw na ito. Basta lagi niyong tandaan, sa maingay at abalang mundo, lagi tayo may pagkakataon para piliin ang kapayapaan ng puso at ng isipan. Ako po si Ma'am Ellen and let's always spread the good vibes here, there, and everywhere. Salamat po.